The Safe and Sound podcast is a faith-based couch conversation where guys talks about life, youth struggles, testimonies, book reviews, and everything under the sun that points us back to God. We're Rafael, Tyron, Daniel, and Brian. This podcast is a place where questions are welcome, struggles are real, and hope is always present. Whether you're in life's mountain high or valley low, we're here to talk about it with you. Not above you, but alongside you. We believe that in every story and every season, God is still at work. So take a seat, lean in, and join us as we stay saved by grace, safe in Christ, and sound with faith. Welcome to the Safe and Sound podcast. Okay guys, hello, good morning, and dito na naman kami, tayo? We are the Safe and Sound podcast. Okay, meron kaming guest ngayon, and patuloy tayo doon sa series natin na paano makapasa sa mga exams. So, ang guest namin ngayon si LJ and si Gwyneth. Si LJ, passer siya ng CSE sa APSAT. yun, CSE and APSAT. And then si Gwyneth sa PNLE. Okay, so ayun, basic, parehas lang uli, pero disclaimer lang uli, disclaimer, yung mga views namin dito, yung mga sasabihin namin dito, it does not represent the church, it does not represent necessarily yung Christian views, pero ang goal namin dito is, syempre, maipakita yung pagkilos ni Lord sa mga exams na to, kasi mahirap yung mga exams na yun eh. So, ayun, let's start na tayo, no? So, unang question, syempre yung sa namin, dahil ito yung guest namin na una. Silang dalawa yung una namin guest, si Pali at saka si engineering. Si engineer at si accountancy. So, unang-una naming question sa kanila is, yung una is, bakit napili mo yung course na yun? So, bakit mo napili? Kunyari, si Gwyneth. Unahin natin si Gwyneth. So, tell us something about yung journey mo kung bakit mo napili yung nursing. High school papuntang college. Yeah. Nung high school kasi, medyo nahirapan ako sa math. Lalo, nung elementary pala, parang nag-excel sa math. Pero nung parang nag-transition, nung naging high school, parang ang hirap naman na bigla nung pinag-aaralan. So parang naisip ko na, okay, hindi ako pang math. Tapos nung nag-senior high, kaming magkakaibigan, nag-take sa NUST. Ang tinake namin ng kaibigan ko si Lar, nursing. Tapos, kasi nga hindi naman kami pang engineering dalawa, pumasa kami. Tapos, ayun, naisip ko, siguro ito talaga yung pipiliin kong course. Kasi feeling ko doon ako mag-excel. Tsaka, noon pa lang, sa amin na si Lola, parang ako na lagi yung nag-aayos ng gamot. Parang as a nurse talaga, private nurse ng Lola ko. Kaya siguro, pinush ko na lang din na mag-nursing. Kasi wala naman ako ibang naging choice na Wala ka parang nung bata ka pa lang, gusto ko maging Nung nurse. bata ako, ang pangarap ko maging dentist. Kaso parang, nung parang hindi ko pala kaya, ganun. Parang maraming hadlang, parang inisip ko na agad, hindi ko kaya, ganun. Kaya, sige, nursing na lang. Yun na lang. No choice. Oo, no choice. No choice ka pala. Hindi ba sabi mo nung nag-entrance kayo ni Lar, di ba nilalagay dun yung, yung first choice, second choice. Nilagay mo yung nursing dahil Nursing. nilagay nila. Parang nagka-peer pressure. Hindi, ganun. Nursing talaga yung naging first choice ko. Ay, second choice. Second choice, BS Chem ata. Talagang Pero wala kang pinag-take na iba? Nung entrance exam ng college. Sa CLSU ata. BS Math. Di ba? Di ba sabi ko, hindi ko nga kaya yung math, natakot din ako. Tapos hindi pa ako ready nun nakapasa ako nun sa CLSU, kaso nga hindi pa ako ready parang yung humiwalay agad, gano'n. Parang attached pa ako. Ay, nilalagay mo nun, di ba, pag may ano yung tawag doon sa mga graduation book, may tawag doon. Ay, yung I want to be. diploma. Sa Starlight. Ayun, I want to be a dentist nung bata ako. Kaso nga, parang kinlose ko na yung utak ko na, parang hindi ko naman ito maaabot. Tas magastos. Parang sino susuporta sa akin, gano'n. Ba't magastos rin naman yung nursing Parang affordable. Tsaka doon ako sa walang tuition. Na school Life tulong nun. So, si LJ naman. So, nakapasa ka, di ba, ng na yan? Yung APSAT. Ano ba yung meaning nun? Yung
APSAT. Aptitude test na ano ng Army. Army. Ng, Armed Forces. Tapos, tsaka CSC. So kwento mo sa amin yung journey mo dun sa ba't trinay mo yung APSAT dun? So, bakit ano yung pinanghuhugutan mo? Bakit nag-APSAT ka nun? Ganun din yung sa high school. Oo, sa high school. Sige. Dahil sa high school kasi yung high school pa lang talaga. Kaya nga nag-yums ako pangarap ko talaga magsundalo. Tapos, syempre, ang nangyari, di nasunod, syempre, may mga bagay na hindi masusunod sa plano mo. Ang nangyari, nag-entrance exam ako sa NUST. NUST lang in-entrance exam ko. Matibay. Isa lang. Pagkapunta ka, wala na. Tapos yung exam na yun, yung first choice dun sa course na yun, mahal na to, yung CE nga, Civil Engineering. Tapos yung second choice, yung Criminology na. Hindi ako pumasa sa napunta lang ako sa waitlist ng Civil Engineering. CE? Okay. Kaya nangyari. Pero doon pa rin ako nakapasok. Napasok pa rin ako. Tapos, dahil na nga. Anong year yun? Anong year? Ano kasi yun? 2020 yata, 2020. Oo. Pandemic. Okay. First year, second year. Ayun, online exam. Online class. Tapos third year, nung first sem ng third year. Doon ko na nalaman. Di para sa akin to, Huwag ka mag-alala, nakaka-relate kami lahat. Ayun, Yung nag-transition ng face-to-face sa transition. Kasi yung alam kong online, madaling dumiskarte. May check nun may check. Hindi, as engineering din talaga sa NUST, yung foundation talaga ng mga subject ng third year and fourth year, nasa first year and second year. Kaya kung madali ka na hindi mo talaga nalaman yung foundation, dahil online nga hindi mo magigets talaga as in yung mga subjects mo na tutuloy pa. Mahihirapan ka talaga. Oo, mahihirapan ka. Lalo na third year, sasama ka agad third year face-to-face. Tapos galing pa ako yums. Walang bridging na nangyari. Wala ding bridging na nangyari. Oo, wala. Sumabak ako ng di ko alam kung ano yung sinabak ko. Tapos ayun nga, yung third year na first sem, doon ako na-stress, nagsimula na. Tapos yung okay na may grades, kumbaga pasangawa, tres lahat, gano'n. May dos namang naliligaw, yung mga minor. Tapos second sem, nag-enroll ako. Nung pasokan na, hindi ako pumasok. Doon na nagsimula, pinag-PPM ko yung mga prop namin na teacher ko. Sabi ko, sir, Babay na po. Sa prank. sir, di na po ako mag-aaral. I-drop nyo na po ako. I-UD nyo na po ako. Ganun. Mahirap ka na sa feeling ng gano'n. Anong pakiramdam nun? Yung parang, ang tagal, parang third year. 3 taon ka sa engineering. Tapos parang, ano yung feeling mo na nagpapaalam ka na sa mga pro? Hindi, ano ko rin, kumbaga, yun na yung pinaka matapang na ginawa ko kasi 3 taon, tapos kung kaya doon pa ako sumuko. Hindi naman sumuko, parang ano. Kumbaga kasi naisip ko, talagang wala ako natutunan. Hindi yung hindi yung pagpasa yung iniisip ko eh. Yung iniisip ko yung learning kasi pagdating sa sa board exam, hindi ko rin may papasa to kung hindi ako matututo. Tama. Kaya nangyari, ayun. First sem hindi rin ako nag-enroll eh. Tapos nung next year, second sem, doon ako nag-shift talaga sa public ad. So, yung bago natin yan, bakit anong year ka nag-APSAT? APSAT? Nasa yun eh. APSAT dun sa na yan? Third year din yata ako nun yung... Nag-drop ka na? Nung nag-drop na ako nun nung Okay, so bago natin itanong yung preparation niya sa APSAT, tanongin muna natin si Gwyneth doon naman sa journey naman niya sa college life niya sa nursing. Okay, so tell us about yung journey mo. Yun, nakapasok ka sa nursing, pumasok ka, ano yung feeling nun? Para yung may mga viewers din tayo, nakaka-relate sila yung mga first year pa lang, second year pa lang na nursing. Ano yung feeling? Meron ka bang mga parang ating yung natapilok ka? Yung parang yung susuko ka na sa... yung parang yung nakita mo ino-opera, nahimatay ka. Hindi naman. Nung first year kasi, may friends din ako na kaklase ko dati nung STEM. Si Larry kasi hindi nag-NUST. So parang nakakalungkot. Parang
yung kasama kong dapat mag-nursing, sa ibang school nag-enroll. Pero may kaklase pa din ako nun, si Lovely naman, kaklase ko ng senior. Nag-nursing siya sa NUST. So parang may kilala ka na, parang may naging comfort zone ka kaagad. Tapos ayun, masaya naman yung naging first year na college life ko. Kasi nga active din ako nun sa lahat ng ano. Pero parang ang hirap pala ako nung nursing, puro memorization, yung skills dapat kabisado mo kasi nga may puro demo eh. Tapos parang every papasok ka may anxiety ka. First year pa lang meron ng mga demo. Kumbaga, yung hand washing lang naman, yung maghuhugas kang kamay, pero may mga kailangan ka pang sabihin na salita sa prof mo, tapos dun ka gradean. Mga ilang papel yun nakakabisaduhin nyo, tapos dapat alam mo din yung skills. So parang, every papasok ka, dapat ready ka. Kanya-kanya kami ng mga kaklase ko na nasa corner, tas nagkakabisa. Kasi nga, isa-isang tinatawag ng mga CI, tas solo-solo pa. So parang, ang hirap-hirap. Tapos nga, nung nag-pandemic, doon na sobrang mas mahirap. Mas mahirap. Kung kay LJ. Hindi, mas mahirap. Madali. Ako, mas mahirap mas naging yun. mas mahirap sa akin kasi nga skills yung pinag-aaralan nyo eh. Tapos biglang mag-online class. Lagi, ang struggle pa sa online class, gigising kang ng maaga, pero tutulugan mo din habang nagkaklase. So parang wala ka rin matututunan. So parang iniisip mo nun, parang tama pa ba to? Parang kaya pa bang ituloy? Kasi nga nursing ka, yung skills na dapat na expose ka na sa ospital, nasa bahay ka lang. Kumbaga, yung mga ginagawa mo dapat sa tao, ginagawa mo sa teddy bear. Kasi nga, online class. Oo, kasi pinagde-demo kami nun, NGT insertion, yung nasa gastric tube, yung Wait lang, sa wait lang. ilong. Wala pa si LJ nun? Ay, para sa viewers, comfort mo sila. Parang wala pa nung bagong pandemic. After Oo, nung pandemic first year. yan. Oo, nung first year. 2022. Wala pa. Yung mga teddy Ano bear, ba yun? teddy bear. 2020, ng March, di ba, nag-lockdown. Yun, yung parang, bago 21 pa yun. yata yun. Oo, Diyan. March 20. Tapos ayun, pinagde-demo kayo. Sa teddy bear ka mag-i-insert. So parang niloloko mo lang yung sarili mo. Tapos may mga kailangan kayong kabisaduhin. Ang gagawin mo, ite-teleprompter mo para hindi mo, parang kumbaga, parang nakakatamad mag-aral nun talaga. Kasi nga, gagawan mo ng paraan para maipasa lang, hindi para nga matuto. Ayun. Parang sila ng mindset no? Parang Oo, dapat ganun talaga kasi yung mindset. Yung hindi makapasa lang, dapat yung Natututo. Tsaka parang wala naman akong choice na kung sumuko ako, mag-shift ako. Kasi Saan ka ba mag-ship kung naisip mo nun? wala rin eh. Kasi nga, no choice nga akong mag-nursing. Parang wala akong i-excel sa iba eh. Tapos gusto ko nga yung may boards kasi talaga. Okay. Kaya parang wala akong naisip na ibang choice. Meron kang moment dun sa, dahil si LJ, nabanggit niya yung moment nun, so parang hirap niya na-open yung eyes niya na gusto niya na mag-shift. Ano yung parang may moment ka ba nun, parang na-down ka nung time na yun? Hindi lang ng pandemic, yung buong college life, may nare-recall ka na parang sobrang hirap ng ano na yun. And paano mo yun na-overcome? Parang ako kasi kapag may nahihirapan akong na bagay na gawin, parang hindi pa mapasok sa akin na parang ayoko na ganon. Parang hindi talaga nagiging choice na sukuan. Kasi ako kunwari may kakabisaduhin ako, tapos nahihirapan ako. Talagang paulit-ulit ko yung re-reviewin. Kasi nga, parang ayokong bumagsak, ganon. Kasi yung sumusuporta din sa akin, naiisip ko din yung hirap na yun, ganon. Kaya, Parang wala akong... hindi yung parang... Tapos, kapag yung nagiging coping mechanism ko, mag-aaya ako sa labas sa friends ko, tapos makikipagtsikahan ako. Alam mo na nahihirapan din sila. Parang mako-comfort ka. Hindi lang pala ako yung nahihirapan. Oo, ganun. Napakalaga nung friends talaga, no? Napakalaga. Kasi parang ang ganda kasi parang yun nga, kahit pare-pares kayo nahihirapan, nararamdaman mo pinakakaintis. Oo, kasi parang hindi lang naman pala ako yung nahihirapan, kaya to, ganun. Tapos parang ang ganda rin ng ni Ate Gwyneth kasi parang maganda yung mindset na pag nahihirapan ka, parang hindi kagad ang solusyon mo is iwanan yung problema. So, hindi rin learn sa atin. pero syempre, iba't iba rin namang experiences, iba't iba kung paano may na-handle. Pero ang ganda rin na parang mapulot ng bawat isa na parang minsan kailangan mo lang mag-pause, makipag-mingle with friends, then laban ulit. Ganun. Kaya pala nung college ako, kahit bumagsak ako, okay lang. Basta lahat kami. May kadamay ka.
ang laking bagay nung kadamay na yun. Eh, no? Yung parang kunyari may exam. Tapos sobrang hirap. Di ka kakabahan kasi lahat kayo bagsak. Tapos Ikaw. pag sasabihin mo sa mama mo, sasabihin mo, 3 nga lang yung pumasa, lahat kami bumagsak. Yung pinakamatalino pa yun. Agad na yun. Tapman nga din namin. Excuse me. Parang ang laking factor nung friends and yung companion sa darkest time nung life nyo. So, mahalaga na wag mag-isolate. Kunyari, nahihirapan ka na sa isang subject. Parang ang hirap. Kasi yun din yung sa akin nun eh. Parang yun yung naging problema ko nun yung nasa Arky ako. Parang inaano ko na, ay, baka malaman nila na babagsak na ako. Ano? So, napakahalaga nung mag-aya ka lang ng friends mo na ano. And ayun, sa LJ, ano naman sa'yo, sa APSAT, paano ka nag-prepare doon? Ala, di ako nag-prepare. Hindi ka nag-prepare? Oo, totoo. Hindi kasi nga, kumbaga parang alam ko na yung paikot-ikot na exam. Kasi nung high school pa lang ako, nagte-take na ako ng PMA eh. PMA exam, yung PMA, tapos yung PNPE. Sa PNP exam naman din yun. Ayun, kumbaga parang alam ko na yung uunahin ko, yung mahirap, ganon. Parang na-research mo na? Parang ano? Yung Hindi. specific na exam na yun? Na-experience na niya. Na-experience ko na kasi nag-exam na ako. Ano lang, Parang ano yung mga soldier doon? yung kuwari, yung sa, ano na ito, yung itawag doon. Ikaw din Yung mga current events, tapos yung... Parang general. Parang general Parang na. CS din. Oo, parang ganun din. Tapos yung mga mat din, yung pattern na ano. Ayun, Yung mga pasok. Oo, ganun mga yung logic. CS. Ano ba yung sabihin ng apps? Aptitude. Aptitude, hindi ko na alam eh. Basta, hindi ko na maalala Saan mo eh. yun magagamit, yung APSAT na yun? Parang for military? Oo, pwede na ako yung hindi officer, non-listed officer. Okay, non-listed. Yung sa private ko magsisimula. Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test. AFPSAT. Akala ko P. Armed Forces of the Philippine Service Aptitude Test. Parang entrance exam. Aptitude sa Army. entrance exam. Akala ko P. Aptitude. Pero naalala ko nga kuya, parang oo nga, naalala ko kasi nung junior, nag-CAT ako. Tapos, officer kita. Kaya nung nagsimba siya bigla dito sa simbahan, sabi ko, Wala, makita ko kay Rap dito. Wala. Same reaction. Ikaw ba nag-CAT? Kasi puro kalokohan sa CAT. CAT ka? Onti lang. Kami kasi naligtas eh. Pinasa lang tayo. Pinasa lang kami. Hindi kami na. Kami Kami parang kami. Tayo lang kami sa ground. Ayun kasi ako Isang araw. nag-officer kasi ako, tapos mas mataas na officer siya. Kaya parang, wala, ba't nandito? Sasaludo kaya ako? sumaludo ka ba? Nahiya. Buti hindi ka pinag- Oo nga, buti hindi. Hindi ka pinag-push up na eh. Push up, teka. Okay, so ahead sa'yo si ano na. sige. So nakita natin, talagang bata pa lang si LJ. Talagang yun. Gusto niya na Yun yun. yung dream niya. At least public service. Ano. So, may tanong pa ba kay Gwyneth about sa college niya, sa college life niya? Ito, may tips ka ba sa mga college ngayon, di ba? Alam mo naman yung nursing. Alam mo yung mga hard parts and yung mga subject sa nursing. Meron ka bang specific advice sa specific na subject or specific na kung paano sila makakapasa sa makakaraos sa nursing? Oh, at kasi parang iniisip ko din, kunyari, yung mga kaibigan ko, di ba, nursing din yung iba. Tapos sabi ko, paano yung kunyari nag-opera? Siyempre, nag-a-assist kayo. Tapos nakikita mo lahat ng pwede mong makita. Parang nakakatakot siya. Nakakatakot siya. Parang di talaga pang mahinang loob yung nursing. Kunwari, first, pero ngayon kasi masyado nang expose yung mga nursing kasi hindi naman na nag-pandemic. Parang may mga tinuturuan nga ako ngayon, mga second year sila. Ang dami na nilang exposure sa sa ospital kasi nagjo-duty na sila second year pa lang. Kung kami nga kako, parang patapos na yung third year saka pa lang na-expose. Kaya ayun, tapos ano bang advice ko?
Basta kung saan sila nahihirapan, yun yung mas tutukan nila. Tas wag, 'di ba kasi sa mga demo namin, may mga ano 'yan, step by step. Kumbaga ang gawin nila intindihin nila yung skills kesa kabisaduhin. Wag yung for word by word kasi pag ganun yung mindset mo na dapat kabisado ko tong pero hindi mo naman magawa yung skill. Parang yun, hindi mo rin maipapasa. Kaya dapat intindihin nila yung mga demo nila. Ayun. Saka siguro din kasi ate, di ba, syempre, pag naging nurse ka na, parang important, hindi mo naman na i-recite sa... Parang sa skills mo na talaga magre-rely yung ginagawa mo. Diba, nag-YouTube ako. Paano kaya magtusok ng injection? Oo, tsaka yung natutunan ko, hindi mo talaga lahat mapag-aaralan sa school. Kahit sobrang rigid na nung pagdademo na. Hindi talaga. Kumbaga, hindi naman by the book lahat ng kasi, yung nangyayari sa ospital eh. Kaya sa bagay, minsan pag nandun ka sa mismong application, kaya rin nga tatrabaho ka, natututo ka pa rin naman, di ba? Iba nga yung Everyday learning talaga. Ikaw, LJ, ano yung makaka-relate naman kasi kami kasi pareha kami nag-shift. Tayong tatlo, nag-shift tayo, itong dalawa. Nag-delay din naman kayo, di ba? Siya lang yung graduate ng tamang oras. Sayang na sa on time. Siya lang yung normal eh. Siya lang yung normal. So, ano na, LJ, matitip mo dun sa, kunyari may mga nakakaranas din nung experience mo na, kasi si Gwyneth parang straight siya. Straight namin, eto, di ko susukuan to, hindi ako magbabago kahit mahirapan ako. Yun yung path niya, si Gwyneth. Syempre tayo yung path natin. Gumanon-ganon eh, oh. Gumanon tayo. Ano yung ma-advise mo sa mga bata na parang nairaranasan din yung experience mo na tama ba tong ginagawa ko o parang duwag ba ako pagka pinuntahan ko talaga yung gusto kong course or matapang ba ako sa ganun? Ano yung sa experience mo, ano yung mabibigay mo sa kanilang motivation kung dumadaan sila sa experience na nalampasan mo nun? Hanggat maaga, pag-isipan na nila. Hanggat maaga, kung kumare, ito nga, yung di ba, naginto ako ng second sem ng third year, tapos first sem ng pang fourth year sana. Ayun, doon ako nag-isip-isip sa time na yun. Kumbaga, minto ka muna. Mag-pause ka muna sa mo, tapos isipin mo kung ano yung talagang gusto mong gawin. Kasi nga, ayun, pagka tinuloy mo pa yan, kung talagang di mo kaya, ayaw mo. Sabi nga, may narinig ako sa Facebook nabasa. Kung di porkit tinatry mo lagi, makukuha mo, gano'n. Di porkit di mo sinusukuhan, makukuha mo. Oo, tama yun. Gano'n. Kaya isipin, hindi rin kaduwagan yung sumuko ka ng Kasi alam mo, gandong ka na lang eh. Katapangan, strength yun na, alam mo, hanggang dito ka na lang. Dahil hanggang doon ka na lang, pumunta ka na sa mas kaya mo, umanap ka ng ibang, kumbaga ng ibang way na, kuwari, ito nga gusto ko magsundalo. Yung way na gusto ko na yun, hindi man sa criminology nangyari, pwede kong sumubok ng ibang exam. Tulad kuwari, yung course ko ngayon, public administration. Inline pa rin siya sa public service na gusto kong kunin. Kumbaga, dahil sa future ko na lang kukunin yung kung ano man yung gusto kong exam na pwede pa naman eh. Parang it takes a lot of courage to admit na hindi mo kaya. Na kailangan mong pumili ng ibang lugar kung saan mas mag-excel ka. Parang siguro din, parang nakita ko din kay Kuya na sobrang importante na yung ginagawa mo may purpose. At gusto mo. Parang, kasi ang hirap mag-aral, ang hirap magtrabaho kung yung ginagawa mo walang dahilan. Hindi, parang ang ganda nga rin yun eh. Parang sinabi niya na parang hindi porket nahihirapan ka, yun yung tamang daan. Di ba? Hindi porket try ka ng try. Ibig sabihin, yun na yung para sa'yo. No? So, Hindi porket hindi ka tumitigil. Oo, yun. Hindi porket makukuha mo sa dulo. Ganun. Ang alaga rin yung sinabi niyo yung purpose. Kasi
yun nga, nasa engineering siya pero hindi niya makuha yung purpose. Parang natututo ba ako dito, di ba? Oh, yun. Pumasa ka nga pero hindi ka naman natututo. Parang ang bigat pa rin sa feeling nung gano'n. So, pero nakita ko rin yung importance nung sinabi niya na mag-pause ka. Pag-isipan mo, di ba? Napakahalaga nun. Kasi kunyari, babara ka na naman ng di ba? Kakaalis mo na sa course, babara ka na naman ng isa pang course. Parang ganun lang nangyari sa akin. Kaya nakatatlong course ako. Pero mahalaga yung magpo-pause ka talaga. Napakahalaga. Saka tulad ka din yung sa AppSat. Pwede na akong ganun eh. Pwede na akong mag-isundalo nun eh. Kota na lang hahanapin ko. Maghanap ako kumari ng sa Mindanao, may kota na ganito sa sundalo. Kasi nga meron na akong yung... Kasi pasado ka na. may certificate na ako ng pasado. Pero wag naman sa Mindanao. Patay ka lang. Kumbaga, hanap ako ng division na, kumari, yung 7th ID sa Port Magsaysay, may bakante silang, may mga kota silang 200 na sundalo kailangan nila. Okay. Kasi yun, mag-ano na lang ako doon, ano tawag dito, yung sa health. Physical. Physical, ano lang ako doon, tapos, pagka pumasa ako sa physical, magte-training na ako. Kumbaga, pagka naipasa ko na yung kailangan mga ano pa doon, sa physical nga, training na agad. Parang hindi sumarado yung pinto sa'yo. Hindi porket ala ka sa military ngayon, hindi ibig sabihin sarado yun. Tama. Siguro yun din yung maganda eh. Parang ever since bata siya, si Kuya, gusto niya na yung bagay. Tapos parang si Lord, inalagay siya sa ibang look, sa ibang path. Doon lang, parang sa oras lang na yun. Tapos, pinapakita, parang may tinuturo lang siguro, may tinuturo si Lord, hindi siguro. Na, alam mo yung parang ang ganda na yung gusto mo nung bata ka, parang hindi pa rin nakasara. Hindi na kahit mawala. wala ka dun sa original plano mo na pagka-graduate ko, sundalo, ganun-ganun. Kita mo, pinasal siya ni Lord sa house. Pwede naman hindi kayo kasal, di ba? Pwede namang hindi gawin ni Lord na will yun. I mean, hindi naman ibig sabihin na pumasa ka doon ka dapat. Pero, open yung door, di ba? Open yung Kasi door. nga, yung kumbaga, kaya hindi ko rin tinuloy yun. Madaming kontra, ito din. Hindi, Bukod sa madaming kontra, naisip ko, pagka tinuloy ko to, tapos hindi ako nagtapos ng 4-year course, dito na lang ako. Kasi nga, hindi na ako kumbaga, limited yung choice mo. Kaya naisip ko, sige na nga, itutuloy ko muna yung yung 4-year course ko. Ship nga ako nun, yun nga yun. Tapos nung nakapag-ship na ako, yun. Ang tinatarget ko naman, yung pang-officer na exam. Dahil pagpasok ng officer ka na. Second lieutenant na agad. Ang ganda nun. Parang everything works together for good pa din. Kung sakaling magtuloy-tuloy siya doon. So, ayun. So, yun yung struggle sila sa college. Brian, meron ba itatanong follow-up question? Sa tingin mo ba hindi mo pagsisisihan yung pag-ship mo mula sa civil engineer? Hindi, masaya na ako. Kasi, Ito na yung subject ko, dalawa. meron kasi ako nakakasabay nung nag-board exam ako. Nung nakwento ko na ata sa inyo. Yung almost 7 years old plus na siya. 70? Then, hindi yata siya nag-take ng board exam nung kabataan niya. Nagtrabaho siya sa ibang field. Then, nung nasa edad na siya, doon niya lang ginulong talaga na magiging engineer ako, gano'n. Parang gano'n. Doon niya lang pinursu talaga yung pangarap niya kung kailan huli na. So, kaya ako tinatanong kung hindi ba siya nagsisisi sa pag-iwan niya sa civil engineer. Baka may puso rin siya ng pagiging civil engineer. Nung bata ako, maging pangarap ko din yun. Ang una ka talagang unang pangarap ko maging bombero. Talaga, yun na talaga, bata pa lang ako siguro mga grade 1. Tinatanong na dito. Tinatanong na nila Tita Dayan, nila Tita Sol, gano'n. Tapos, yun sabi ko nila, yung sweldo kasi ng mga yung mga fire nga, maliit lang yung sweldo. Alam ko, 10K lang, gano'n dati. Kaya, kumbaga, parang minamaliit pa yung mga nun. Ngayon, malaki na, di ba? Ngayon, laki na talaga. Tapos nung ngayon, naging pangarap ko. Then, na-ekis yung bombero. Naging civil engineer hanggang sa hanggang sa high school ako. Junior high school ako. Talagang CE talaga. Parang matagal mong pinangarap yung CE.
junior, siguro mga grade 8 na wala, grade 9. Ganun. Tapos yung mga grade 9, grade 10, doon ako naging talaga sundalo talaga Kahit gusto ko. na officer. Kaya nga rin siguro dahil sa choice niya yung civil engineering. Kasi nga, gusto rin niya. Gusto niya rin. Gusto ko rin naman, pero Akala hindi ko talaga kaya eh. Oo. Parang kasi ako dati gusto ko mag-IC kasi yun yung trending eh. Yung nasa STEM ka, dapat engineer ka, or kaya medical field eh. Hindi naman ako halos sa medical field. Kaya it's either engineer or nurse, di ba? Ganun yung Talagang hindi porkit gusto mo makukuha mo. That's it. Hindi naman, it's never too late. Malay mo, pag 70 years old ka na, saka mag-aral ng engineer uli. Ano pala, nag-time travel pala si LJ nun. Si LJ pala yung nakausap. LJ pala yun. LJ pala yun. Okay, so proceed na tayo sa then nakagraduate na si Gwyneth. Ito si LJ nagte-take pa rin, di ba? Sa pub. Nag-aaral Sa pa. pub pa. So, ano muna tayo dun sa review. Ayan, review. Ano yung mas mahirap? Yung review or yung college life? Ano yung mas mataas yung pressure at saka ano mas mahirap? Mas mataas yung pressure nung review. Feeling ko, para sa akin. Kamusta Pero yung mas review? marami akong natutunan ng review. Ano ba? Ang pinaka-advice talaga, mas pumili ng magandang review center. Magaling talaga yung napili kong review center. Shoutout. 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 Top rankers. Hindi, totoo. Parang buong college life mo, nila, sinamarize. Doon talaga lahat natutunan. May ganun palang Parang mapapaganon ka habang nagre-review. Ganun pala. Parang kahit loaded ka dun sa mga review. Kasi mga bagong information sa'yo, ganun. Hindi review, May ganun. first week. Oo. Sabi nga namin, parang hindi review to. Parang ngayon lang natin naririnig yung mga ganyang Ay. Kabaliktaran yung advice ko, no? Kasi yung advice ko last time kasi kako, wala ka ng ibang matututunan sa Review. I mean, hindi masyadong makakatulong yung review sa knowledge na natutunan mo nung nag-aral ka. Baka depende. Depende sa... Kasi ako, di ba kami ngayon, nagre-review kami sa school. Parang may... May framework. Oo, ganon. Yung mga tanong, hindi namin napag-aralan. Yung mga tanong, hindi namin napag-aralan. I mean, sa engineer kasi yung, di ba, ang mga pinag-e-exam, pinag-quiz, ang haba ng tanong. Sa review kasi, ganun lang. So, kumbaga... Pero ganun di exam. Ah? Yung naging boards. Yung maikli lang. may hindi lang din. Baka dahil sa inyo mga computation. Dahil mga formula sila, di ba? Oo. So, May maganda pala formula talaga. kasi sila para Sa atin kasi standard parang- na Parang, alam mo yung mga term, Oo, kaya may mga parang... concept namin parang masyadong broad, ganun. So maganda, Tapos wag doon na mo lang mag-review. Hindi. Napakalaking tulong sa akin ng review. Review Oo. talaga. Ano ka ba nag-review? Online? Kasi meron Hindi, kami or face-to-face? Face to face. Sa? Sa Baguio. Nagbagyo ka. So, ano yung experience mo na malayo ka sa bahay tapos nagre-review? Parang excited ako nun. Kasi nga, first time mag-move out. Tapos, kasama mo yung mga friends mo magre-review. Ganun. Parang excited ako. Gusto Tas niya lang Baguio talaga pa. lang. Tas parang Makakaranas ng freedom. Hindi, Kasi parang kasi... may review center na dito Hindi. sa laboratory. Late kasing na-establish yung review center dito. Ay, ng si- top rank. si Zach pala dito nagre-review, ah. Tapos, syempre, pinaplano yung friends nyo. Parang nagre-review ka na, parang nagbabakasyon ka pa. Kasi nga, nasa Baguio. So, parang ang sarap-sarap ng feeling. Pero ang hirap pala kasi napakalamig. Ang kalaban mo doon, antok. Parang mayat maya, inaantok ka. Kasi nga, kahit sa loob ng bahay, sobrang lamig eh. Yun ang struggle ko nun. Di ba pinagkakapat na? Oo, na-stranded kami. Ano ba yun? Hindi ko alam kung ano bagyo yun, pero na-stranded kami. Walang tubig, walang kuryente. Oo. Parang nalala ko sa prayer meeting yata na pinag-play sa atin. Dapat kasi uuwi na kami. Bago bumagyo. Bago bumagyo. Kaso nga, nagka-review pa. So, sige, pumasok pa kami ng review. Tapos, nung kinahapunan na, nag-uwian na yung mga kasama ko. Parang ako, hindi pa ako ready umuwi nun. Parang kinabukasan pa dapat. Yung pala, nung gabing yung tatama yung bagyo, hindi na daw madaanan yung Canon. Ayokong dumaan dun pag may bagyo Landslide. Oo, nakakatakot. So, na-stranded kami dong magkakaibigan. Ilang araw ba? Parang 2 buong araw na walang kuryente. Tapos ang struggle pa, pag walang kuryente, walang tubig.
ang pinangliligo namin mineral. Kesa mamaho ka. Oo. Yung 10 liters na mineral, yun yung pangliligo. Yung absolute. Oo, ganun. Ganun. Pero, syempre, magtitipid ka. Parang ano na yun ah. Masabi lang na nabasay buhok mo. Bagay malamig naman kasi. malamig kasi. Mahirap pagka dito sa mas kapatid, walang kuryente. Mas mahirap pala maligo doon pag mineral kasi napakalamig din, manigurado eh. Oo. Hindi mo maiinit. O may nainit nyo nun. Hindi namin na, wala. Rekta Oo, lang malamig. yung mineral na Pero naka... pag nandun ka naman yan sa Baguio, parang masasanay din yung katawan mo Oo. sa... Pero ang sarap Gano'ng mag-review doon. katagal yung review mo? Kailan ba ako andun? July? August, September? Ah, November, July ba? nandun ako eh. July, August, September, October. 4 months. Merong subject na mahirap doon na nung nagre-review ko, parang may nag-stand out na subject na super hirap. Parang ang mahirap nun yung cardio. Parang nahirapan ako pag yun yung yung subject. Tapos nakakaantok pa yung prop mo. Ganon. Pero kasi lahat ng doon nung instructor, parang ginagawa nilang fun yung lecture. Kaya kahit 8 AM to 5 PM review namin nun na face to face, parang ang light niyang pero sa pag-uwi mo wala kang pagkain, ikaw pa mag-aasikaso. Yun yung struggle naman pag malayo. Pag-uwi mo, ikaw pa mamomroblema ng pagkain mo, tapos magre-review Meron kang routine like yung Oo, nagka-routine ako nun. Parang nape-pressure nga yung mga kabahay ko nun eh. Lalo na yung kasama ko sa kwarto. Kasi kunwari, maliligo na ako nun. Tapos kakain. Tapos magre-review na ako. Umpisahan ko na, kasi meron kaming mga practice question. Di ba sa boards namin, 5 sets siya na tagwa 100. Yung top rank, kada lecture, magbibigay ng 500 questions. So parang ako ayokong na nagkaka-backlog ako. Kailangan after nung lecture, masagutan ko lahat ng NP 1 to 5. So parang yung iba kong kabahay, nape-pressure, yung ka na naman, nagsasagot ka na naman, ganun sila. So ako, deadma lang ako, basta sinasagutan ko. Pero sobrang hirap ng mga tanong. Parang lahat naman ng tanong sa boards, parang hindi naman connected dun sa lahat ng na-review mo. Parang ganun. Hindi lumabas na. Oo, hindi lumabas talaga. Hindi talaga. So paano? Hindi na magre-review? Tapos parang madadown ka pa dun sa mga mo kasi sobrang hirap ng mga tanong. Ang score mo lang 30 over 100. So parang kulang pa din, hindi ka pa rin papasa. Dumating ka sa point na yun, parang papasa kaya ako, hindi. Napag-iisipan ko yun. Parang gabi-gabi ako magpe-pray talaga nun. Tapos, Lord, Papasa. parang hindi naman ako pumapasa sa mga test na to. Ganun. Pero, kasama ko din kasi si Lars sa bahay noon. So parang naging review buddy ko talaga siya. Kapag may nahihirapan siya, tatanong niya sa akin. Tapos parang naging lakas loob namin dalawa noon. Parang kaya natin to, ganun. Tapos sabay kami magre-review talaga. Ang alam ko, ginagawa talaga ng sinasadya ng review center na mahirap yung reports, exam. Kasi mas okay na sobra yung pag-aaral mo kaysa kulang. Na nasanay ka Parang na challenge mahirap. Parang naano ko yun sa libro na basa ko nun. Parang yung, professor siya ng mga attorney sa law school. Sabi ng gano'n, parang, bakit ba lagi mong parang napakahirap ng mga pinapagawa mo sa student na yan? Sabi niya gano'n. Parang ang terror mong parang ang hirap. Tapos sabi niya gano'n, mas gusto ko nang bumagsak dito yung estudyante ko kaysa matalo sila sa labas, sa real life. So, ibig sabihin na mo nga yun, nahirapan ka sa review. Ano naman yung, bagay, huwag muna yan sa board exam. Itanong muna natin si LJ, nag-review ka ba sa CSC? Ayan na naman. Ako na, hindi na nag-review. Nagre-review. Hindi ako nag-review talaga. Ano yun, di ba, nakapasa ka na sa APSAT. Tapos doon pa lang yung CSC. Kailan yung CSC mo? Matagal na yung yung APSAT before. At neto lang yung CSC ko, 25 August. Last year lang, Okay, so Diba, ano Ocean? ano yung journey mo doon sa CSC? Yung ito talaga yun. Yung tropa ko kasi, inaaya akong kumuha ng slot. Ang nangyari nun, ewan ko kung saan ako pupunta nun. Wala na kasi slot dito sa SM, sa Cabanatuan. Dyan yung pilahan. Kaya anong nangyari, sa San Jose siya, San Jose. Sa San Jose siya kukuha na dapat kasama niya ako. Tapos yung dalawa niyang kapatid, tapos yung dalawa namin kaklase. Madami-dami kayo. Oo, madami-dami kami.
Anong nangyari? Ako di ako makakasama nung kukuha na ng slot. Kasi nga, ewan ko kung saan ako pupunta nun. No, Pero talaga, di na ako mag-exam. Ganun, sabi ko sa tropa ko eh. talaga, Tapos nung after nilang kumuha ng slot, chinat ako ng tropa ko, sabi, pre, kinuha na kita slot, madali lang pala eh. Okay lang pala kahit wala yung ano eh. Bakit kami natulog sa Ang nangyari sa kanila, yung parang pangkinabukasan. Oo, kinabukasan. Okay. Tapos number, kinuha na kita number Ginawa na ka na ng pang-court mo. Tayo kasi, kayo kasi, Sabay-sabay pa kayo? Sabay kayo? Magkasabay kami ni... kayo kasi, yung number nyo, pang ngayong araw na. Oo, pang-ngayong araw. Tulog kami sa tabi ng Nagagapangan yung ipis! Hindi, kasi matagal yun. Sa Santa Rosa. Tapos, syempre, kami doon parang pumunta lang doon. Alam namin mag-overnight, pero hindi namin ini-expect na hihiga pala kami sa kailangan pala namin ng karton. Nangingi kami karton sa mga ipis pa. Tapos habang naghihintay kami sa room, pag bumagsak ako dito, hindi na ako Sino na mag-alala? Paano na pagka-bumagsak? Hindi na parang kasi grabe yung insurance. Buti na lang pinasangan. Pero, Please, mga sumunod na alam mga SM. sa SM nga, siguro Buti sa SM na. nakita siguro tayo. Nakita ko yung ipis. Kwento ng tropa ko nung alas 11 daw sila pumila ng gabi, alas 12 na sila nakauwi ng tanghali. Grabe. Ganun kami. Alas 8 yata. Alas 8 ng gabi. Tapos nag-lunch na ba o Hindi, yung sa SM nun siguro, may kasi may minsan na sobrang tagal talaga nung pagpa-process nila. Di ba nung tayo nun parang umaga pa lang yung nangyari na. Nung sumunod na pila sa SM, matagal naman nabot na. Ba't kaya hindi na lang si gawing online, no? At least nasa SM sila. May mga ano na online, may mga probinsyang online. Oo, meron. Sa atin hindi. Sa atin lang. Ba't hindi, no? Okay, so, kinuha lang ka ng... Ayun, kinuha na ng slot ng tropa ko, tapos yung, ewan ko kung anong date, hindi ko na maalala eh. Nung babalik na kami. Ayun, nung... Wala naman pila, konti lang. Tuloy-tuloy. Hindi, kasi may number na yung bumalik. Oo, may number. Kasi ito pa, di ba yung requirements ko nadala, yung picture ko na 3x3 mali. Yung passport size? Oo, kasi may pangalan pero dapat pala may pirma. Okay. Nag-chat ako ngayon kay Ate Janine. Sabi ko, Ate Janine, may Gcash ka. Kasi nga, yung dala ko lang ng talagang pera. Yung pambayad ko lang sa CSC, saka yung pamasahe ko lang. Sakto-sakto. Saka yung siguro may sobra akong 50 ng pangmerienda. Tapos nung, ayun, ano nakaka to Gipitan na. Nag-iisip na ako, kanina ako manghihiram ng Gcash. Sabi ko, Ate Janine, nag-chat ako kay Ate Janine, may Gcash ka ba dyan? Ako, kahit 500 lang. Si Ate Janine, tamang duda kasi baka mamaya. Kasi napuso yung scammer. Sabi ni Ate Janine, tawag ka, gagawin kong 1K. Hiram lang dapat yun. Tapos nung tumawag ako, di ako scammer, gago. Tapos yun na nga, yung sinabi ko lang, nagkulang ka ako yung pera ko eh. Ganun. Tapos di ba dapat hiram lang yun? Binigay na sa akin ni Ate Janine. Naging 1K eh. Then, For context lang, si Ate Janine is yung tita o... pinsan nakakatanda. Okay. Go lang. Then nakapagpa-picture ka na. Pag nagpunta, namasahe ko sa pa-picturean, tapos medyo matagal din yung sa pa-picturean, madami din nagpapa-picture. Okay lang, kasi nga hindi pa naman bukas yung Walter nun sa San Jose. Tapos ayun, okay lang, nagbayad na. Tapos nung nagbiryenda na, yun. Siguro, sa McDo kami kumain nun eh. Pang-merienda, 50 na lagi Tapos ang ginawa ko para ma-encash ko yung iba. Pinagkukuha ko yung bayad ng mga tropa ko, ng mga kasama namin. Tapos, Gcash ko binayad. Diskarte talaga. Nagkaroon ng pamasahe pa uwi. Paano naman yung journey mo sa preparation mo sa exam? Sa exam, ano lang, kasi nun, normal pa nun eh. Kumbaga pumapasok pa ako. Regular... Regular class pa nun eh. Ayun.
Nagtingin lang ako sa TikTok kung paano yung exam ng ng CSE. Sa TikTok yung review Oh, center. tapos TikTok review center. Gagastos pa mga iba. Shoutout sa TikTok. Yung mga nagtuturo sa TikTok. Hindi yun, manood kayo sa TikTok para kung sino man may mag-e-exam, manood kayo ng tips. Pero hindi ako nag-review talaga yan. Tinignan ko lang yung mga Tapos yung nirecall ko lang yung pagpa-factor. Kasi nga, nakalimutan ko na yung paano ko kunin yung percentage ng ganito. Di ba? Ala, nasa isip ko yun eh. Iniwan ko na yun eh. Hindi mo naman sa engineering yun, di ba? Nabura na yun eh. Ayun. Tapos nung exam na. Eto na, yung exam na. Oo nga, kamusta yung exam? Ano nga? Nung exam naman, di siya nagmamayabang ha. Disclaimer. Hindi mo siya nagmamayabang. Okay, okay. Natubag. Natubag. Back to inspire. Tapos ayun, nung exam na nga, then magkaiwalay kami ng Room. exam room ng mga tropa ko eh. Ako napunta ako sa medyo malayo-layo eh. Tapos, ako yung ewan ko kung pinakaunang natapos. Sa room or sa mga Sa room. Tapos, mga 10:30 pa lang nun eh. Tinginan sa akin yung mga... Kailangan pala. Nagtinginan sa akin yung mga yung mga kasama ko sa room. Kasi nga, ang aga ko natapos. Ano yung expectation mo lang, no? Di ba? Aga ka natapos, Eto. it's either sumuko ka na or ano. Ang expectation ko nun, andali ka ako ah. Naman to Thank you, TikTok University. Okay. Hindi kasi nga, nadalian ko yung exam. Confident akong papasa ako kasi nga madali ka ako. Nadalian ko. Yung iba, although hindi ko, hinulaan ko yung iba. Pero nadalian ko yung iba. Ang ginawa ko kasi, nagsagot ako ng first part, yung medyo madali-dali. Tapos, sinunod ko agad yung about sa mga mathematics. Yung logic, yung... Oo, yung mga may arithmetic, ganun. Oo. Tapos yung hinuli ko, yung mahaba, yung kwenta, yung pagsusunod-sunod din may Tapos yung, meron pa, may mga kwentong tapos hahanapin mo kung bakit ganito si... mga ganun. Aboboring ako sa... Tsaka anong nahirapan mo? Nahirapan, siguro sa math na rin. Mahirap yun. Percentage reveal. Ay, Basta daw pumasa. Tapos, una pa nga daw nagpasa eh. Tapos pumasa. line of faith! 80% yung passing eh! Oo, 80. 80% yung passing. Tapos nung... Okay, go. Yun nga, yung naboboringan ako sa yung sa English na may mga sentence, mga kwento. Pero madali. Yung sa math, medyo talaga ako eh. Hindi naman sa nangamote pero nahirapan din. Pero mas inuuna ko yun kasi alam kong yun eh. Kumbaga, parang malaki yung sakop ng niya eh. May experience siya sa engineering, kaya medyo hindi ka intimidated siguro sa math masyado. Oo. Kasi engineering yun. So ano yung tips mo sa sa mga nagpe-prepare sa CSE? Ano yung tips mo sa kanila? Parang saan mag-focus? Ano yung... TikTok University. Not to brag Not to inspire. Sa tingin ko lahat Not to naman eh. inspire, but to brag. Hindi naman sa lahat, karamihan. Karamihan. Sa pagpa-fraction kayo mag-focus sa mga percentage. Kasi yun yung saka yung mga, itawag doon yung sequence na Logic. Oo, doon kayo mag-focus kasi doon, Kung ano yung susunod sa number. Up. yun yung madaming eh. Madali yung math, di ba? Ako nadali. Not to Not to brag. Nadalian ako sa math kasi... I mean, tas konti lang din, sabi nyo. Medyo Oo. konti yung math. Kasi parang sa math, kasi pag kinumpute mo, lilitaw kagad yung sagot. Pero pag English, vocabulary ganun. Yung apat magkakamukha ng ibig sabihin. So, doon ako kinabahan sa vocabulary. Kailangan nahihirapan naman ako doon sa general knowledge. Yung sa gobyerno. Ayun naman. Hindi. Saan? Perfect niya! Not to brag, not to inspire. Ilan sa'yo? 40. Pasado silang lahat. Sabi ko, Sisi lang nata ako eh. Hindi ko maalala wala akin doon.
Parang di naman yung Perfect na. Perfect kuya. May perfect sa atin. Back check yan. Okay, so, ayun. So, ano yun, saan magpo-focus sa more on math, More on sa fraction, Oh, siguro depende din sa course eh. sa course. Kasi ako ayun na nga, naging course ko yung civil engineering. Oo. Tapos yung public ad ngayon. Oo. Kumbaga yung sa general knowledge nga, yung mga batas-batas. Basado mo? Ay, hindi mo kabasado, pero alam Hindi, mo. may alam ako. Tulad yun sa may wastewater management. Alam niyo ba yan? Di ba? Hindi. Mahirap yung mga kumbaga, may ganito palang batas. Pinak-check na. Kumbaga may ganun palang mga batas na tungkol sa yung saktong kuwari 1984 gano'n. Mga ganun. Iba yung ano nila. Kumbaga may background. May background ka, ano. So, Hmm. oy, ito. Papatunayan Ay, nila. talaga magpatalo eh. Wala doon sa Excited ako sa 100% na. 96 yata. Basta Mataas pa Date of din. examination yun, yun ang hindi ko alam. March. Okay. 24. Wait lang po, nagpapak. Kakat na lang yan! Ikat nyo na lang. Kakat na lang yan. CSC pen and paper. Grabe, ang taas. Di 100% subject. Di ko alam mga 90! 90. Ay, nakikita dyan? Yung breakdown nung... Basta alam yung birthday. Tsaka yun. Mamaya na kayo, mamaya. Okay, so, tuloy natin. So, napagsabi na kwento na ni LJ yung ano niya, yung projects niya. Ikaw naman, Gwyneth, ano yung experience mo no? Then, nangyari na yung review. Kamusta naman yung exam day? Ano yung... Nung nag-a-approach yung exam day, nung lumalapit, ano yung nararamdaman mo nun? Doon na tumataas anxiety. Oo, tas parang doon ako nag-cram kaming buong, madami kami sa bahay, 11. Parang 2 nights before exam, November 11 tsaka 12 exam eh. Mga November 8 yata o 9. Nag-all-nighter kaming lahat. True ba? Oo, di ba dapat, ang tips nila, dapat pahingan nyo na. Parang kami dun, nagsinkin sa amin na malapit na. Yung mga tinambay-tambay namin na oras, parang dun nagsinkin na dapat nagre-review kami. Parang madami pa kaming parang ang dami pa nating di alam, gano'n. Kasi sa pa namin, may mga pahuling bulong pa, gano'n. Parang, maniniwala ka na yun yung na meron doon na kukunin. So parang in-all-nighter namin yung magkakabahay. Ilang days yun bago mag-exam? Mga 2 days, 3 nights, ganon. 3 nights before the exam, nag-all-nighter kami. Tapos parang mali nga lahat sa narinig naming tips eh. Kasi dapat chill ka na, ganon. Pero nung a night before naman, grabe kasi naging suporta din nila mama nun eh. Tapos sakto dumating yung tita ko na nagsusupport sa akin galing Amerika. Dumating bago mag-board exam. So talaga nakita ko yung support nila, parang mas lumakas yung loob ko na dapat ipasa ko to. Parang no room for for failure. Oo. Yun, parang mas lalo ako na-inspire nun. Pero Malaking bagay yung pagdating nila. oo, malaking bagay. Parang nagulat ako, andun silang lahat. Oo, ganun. Parang Saan grabe ka yung support nag-exam system. Ha? Saan ka nag-exam? Sa Baguio Sa Baguio din. din. Yun nga, hindi na rin kami nahirapan. Kasi, a day before din, tinur na namin kung saan kami mag-e-exam. Okay. Kasi parang yun yung tip sa amin eh, puntahan nyo na yung school na pag-e-examan nyo para alam nyo na. Kasi parang mas mahirap kapag nung mismong day ka pa ng exam doon mo pahanapin. Pinasok pa tayo iskinita doon na nahirapan tayong Yung sa may likod ng school. Diba, tayo sinasabi. kami nilalabli. Hindi, nung nun. Pero yon bago mag-exam nga, pinuntahan na namin yung kung saan kaming school. Tapos sakto malapit lang sa bahay. Saan sa Baguio? Yung school, hindi ko na High maalala. school ka? Ba't ka hotel? Pero high school yung sa amin. Eh, syempre, ganun talaga. Ay, hotel yung sa accountancy. Doon ka sa may, Hindi. ano? Hindi, sobrang dami kasing nursing. Kaya sa lahat ng school. Oo. Oo. Saan yung hotel na yun? Baguio Patas Hotel. Doon sa may... Ay, wow. Ay, doon ka nag-exam? Bongga! What hotel? Sa amin yung mga yung inuupuan pag elementary. Yung kahoy, Oo, kahoy, na sobrang Angel. sikip. Tapos sobrang init pa ng suot namin kasi yung mismong naka-stockings Uniform, ka. di ba? Oo, uniform. Ay, Uniform. Kayo ba uniform din? Hindi, white shirt. Tapos syempre, kahit wala namang pamahiin. Oo. Naniwala kaming lahat ng pulang suot. Pula, pati yung merienda, pula. Ano merienda yun? Binigyan ako ng pinsan ko ng KitKat, tapos parang sito baon ko nun eh. Pero parang bawal ata. Kaya pala pumasama Jollibee yung... Tapos maniniwala ka na pagkayari mo, Sisipain sisipain ni mo Baka. na.
Eh, ang problema, ako yung nasa unang line. Ganap talaga ako ng sisipain. Tapos dapat daw yung unang itapak mo ay kanan. Ginawa ko din naman kahit parang hindi ka wala namang mawawala sa'yo. Hindi yun yung nagpapasa. Oo, hindi yun nagpapasa. Hindi yun nagpapasa. Pero yun yung Oo. Okay, nung exam Yung exam day, kamusta yun? grabe yung... Parang ako din lagi nauuna nun sa amin eh. Na may, Tapos ang pinakabahan Not to brag, but pero kasi, ang mas nakakakaba doon, yung Scantron, di ba bawal dapat lumagpas yung shade mo. Tapos ako sobrang diin ko mag-ano lagi. Pero pinractice din naman kami sa Review Center noon. Kahit ako nagbure na Ay, ganun. basa. Tapos kinakabahan pa ako kapag nakikita ko parang bumabakat sa likod. Ay, Oo, yun doon. kinakabahan pa. Baka ako hindi yung number na to. Tapos ayun, pamasa naman. Pero nahirapan ako sa exam. Para kasing out of nowhere yung mga tanong. Ganon, may populasyon pa ng Pilipinas, di mo naman inaral yun. Wala naman sa concept yun. Ganon yung tanong, ilan daw yung populasyon nung na to. Ganon. Ang sabi kasi Multiple nila, choice din yan, di ba? Multiple choice naman lahat. Ang sabi kasi nila, Brian, kakasa ka daw sa board exam pagka Nahirapan. nahirapan. So, nahirapan ako. Pagdadalian, it's either It's either hinulaan mo. So, nung pag-aaral mo na exam, si LJ kasi naramdaman niya. Pagpasa niya, ikaw ba naramdaman mo yung Hindi ko pa pagpasa? kasi may 2 araw exam eh. So parang nung mga una. Si 5 kasi yon, 3 sets sa first day, 2 sets sa second day. Parang nandun kasi yung maternal and child nursing. Doon kasi yung pinaka nahirapan ko. Yun yung pinaka nahirapan ko sa NP namin. So parang nawawala na ang pag-asa. Tapos hindi ko pa alam yung populasyon ng Pilipinas. Di ko alam mo ba yun talaga yun. Kasi hindi ko, tapos ang usapan pa namin magkakabahay, huwag magkwentuhan pag uwi. Kasi nga parang, hindi yan yung sagot ko. Hindi yan yung sagot ko. Kasi nga, fresh pa sa amin yung mga tanong nun. Pagdating sa bahay, nagkwekwentuhan lahat. Tapos yung iba, hala, ba't hindi naman yan yung sagot ko? Parang gano'n, nagbe-brainstorm kayo, pero ba't parang iba yung sagot mo? So parang mas madadown ka kasi, ba't iba yung sagot ko sa sagot nyo? Tapos pinag-uusapan pa nila nun, ang naging nila, yung sasagot ni Catriona nung nag-Miss Universe. Di ba yung may populasyon siyang sinabi nun eh? Si Pia ata o si Catriona. silver lining. Hindi ko maalala yun. Kasi religion. Ayun nga, doon sila nagbase. Tapos nagbilang lang sila ng ilang taon. Hindi ko maalala yun. So parang na-down na ako, may -1 na agad ako. Tapos ayun. Ano yung tamang sagot doon? Hindi ko maalala kung ano yung tamang sagot. Wala kasing siya. 100 million na tayo. Hindi namin nalalaman kung ano yung Bilis tama, naman. di ba? Ay, hindi. Wala namang nagsasabi. 28 si Catriona. Lahat ba kayo nakapasa? Sa bahay, Yun nga pala, lahat ba nakapasa? may 2 di nakapasa. Nung time na yun. Nung time na yon, pero nag-retake sila, pumasa na. Pasado na Nung kayo May, lahat. Pasado na kaming lahat nung nasa bahay. Okay, so, Oo. yung tell us naman yung waiting season. Ay, Diba? yun Yun yung talaga. mahirap eh. Yun yung mahirap. Waiting season after ng exam. Sa akin nun kasi mas nalibang ako kasi nga nandiyan yung tita ko. So parang bakasyon, ganon. Bakasyon lang. Tapos parang ano ba yun? Every day, pakaba yung board. yung waiting? Matagal eh. November, December lumabas, 1 buwan. Alam mo, Isang buwan. yung kaba namin 5 araw lang. Yun nga yung kagandahan. Sa amin 1 buwan sa sobrang dami ata namin. Oo. Hindi, Pero, talaga ata pag marami. Pero parang, yung teachers din sa sobrang dami nga. buwan. Parang hindi ka makatulog lagi pag gabi kasi nga, iisipin mo bukas baka meron ng Kamusta meron yung ng last 3 resulta. days? Kamusta yung Last last 3. 3 days? Bago lumabas. Hindi ko in-expect yung last 3 days, mas kabado ka na. Pero kasi hindi mo sure kung kailan talaga lalabas eh. So parang hindi mo alam na Ano date yun sa inyo? walang date. Parang, natutulog na nga ako nung lumabas yung resulta eh. Kasi nga hindi biglaan talagang nilabas. Nagising si Kuya tayo. Mga 11 p.m. pa nun. Tuloy ba siya na? Tulog na yung lahat. Oo, wala talagang walang specific na date. Ay, nakita ko pa yung may day ni Kunat nun. Hindi ba din yung ganun nun? Yung ano, May ewan ko, congrats ano ata nag-video na sa tulog ko tapos gumising eh. Kinabukasan ko pa na post yun. Syempre, nag-expect ka na pumasa. Kasi nga, lahat naman binigay mo eh. Tapos, gabi-gabi ka
magninilay-nilay. Paano, ginawa ko by best ko, ganun. Oo, parang in-expect ko na napapasa ako. Pero hindi ko na-expect yung magtatap pa. Hindi ko na, inalis ko na sa sarili ko yon na yung magtatap. Ang mahalaga yung yung pumasa. Tapos ayun. Tulog na ako nun nung lumabas yung resulta. May tumatawag lang yung mga pinsan ko. Tapos ang una ko nabasa nun si Melchor, may congrats. Kaya ako nagko-congrats. Tapos tumatawag na yung pinsan ko. Girl, pumasa ka. Sabi gano'n. Tapos wait, hindi ko makita. Ayoko maniwala ng sinabi lang eh. Baka mamaya nag-glitch lang yun. Lumabas lang yung pangalan ko. Eh di ko makita. Then naniwala na lang din ako na pumasa ako. Pina-screenshot ko lang. Ayun. Kamusta si Tita Myra anong Parang- eksena ng bahay na? Umiyak ata si Mama. Nandun ka ba nung Oo, nandun siya. Umiyak siya. Oy, hindi ka pala umiyak. Ako, umiyak ako nun. Tapos, ayun pala, naging preparation ko. Pinaayos ko yung kuko ko. Kasi ako, baka pag umiyak ako, nakikita yung kuko ko. Extension ako. Yun yung naging preparation ko. Tapos nagpa-lashes ako. Oo. Kasi nga, niloloko pa ako ng mga pinsan ko. Yun daw yung naging preparation ko. Yung kuko, kasi nga, pag umiyak, gaganon na sa video. Pagka nagsiselfone, tumutunog-tunog yan. Hindi, preparation din yun. Kahit di ba nga sabi nga ni Kuya Tayo, Kapag pumasa man o hindi, iyak naman na. At least maganda yung iyak mo. Pero kung di ako pumasa siguro na madadown ako lalo. Madadown ako. Kasi Pero- parang binigay na nila lahat ng suporta nila eh. Parang ako ba't nagkulang ganun. Buti na lang pumasa ka. Kung nyari, kung di ka pumasa, magre-retake ka agad. Katingin mo. Feeling ko oo. Parang fresh. ikaw ba? 2 years na ako pagito. Hindi natanong sa atin yun eh. Eh siya, Ay, oo nga. Nag-retake ka. Kung hindi ka pumasa uli na second. kung hindi ka mo sa second take. Magta-third take ka ba? Third take ka. Sa pahe ka. So, LJ, ikaw naman nung pumasa ka nung sa CSC. Ano yun? Umiyak din ba siya? Hindi. ano yung Parang eksena ano na siya nun eh. Malakas na loob niya, napapasa siya. Ano pa nga eh? Hindi na kasi niya. Ang hinihintay ko pa, yung top notch. Sabi niya, alam mo na, Gano'n kataas yung confidence ko sa sarili ko. Pero kung statistics kasi, parang kahirap maniwala na papasa ka eh sa civil service. Kasi 14% Oo, lang eh. na-expect niya pala Pero- na siya. Expect ko. Not to brag, But, but it's... ako hindi ko naramdaman na papasa ako. Basta sabi ko lang sana, wag naman ako lang yung Sabay-sabay kasi sila. Karong si Kuya, si Ate Ren, si Kuya, ganyan, si Kuya Tyron, sabi ko, hala, katakot. Sabi ko, kung sana pamasa kami lahat, pero wag lang ako ipabagsak, hindi ko kaya. Wag mo na lang din sila yung Kung di ako papasa, Kasi wag naman. nakaka-pressure pag may kasabay kayo, no? Tapos nung pumasa kaming apat, sabi ko, yes! Masabi. And then yun, then nung nalaman mong pasado ka, then nag-expect ka na mag-top notcher. ano yung feeling? Ano yung feeling mo nung pagpasa mo nun? Masaya, syempre. Tapos parang, Proud siya nun, nag-review. Parang may pagmamalaki ka na eh. parang gano'n. Ganun yung na-feel ko eh. Pero di na feel ka. Parang may may alas ka na, Mag-apply man ng trabaho, may license ka or something. So, may panlabang ka na. Gwyneth, ano yung ma-advise mo sa mga bata na nagre-review ngayon? Paano sila makakalagpas doon sa review season and paano sila magpe-prepare doon lalo na sa exam day nila? Yun nga, yung sa review center kasi talagang hinahasa na sila dun na kahit sobrang hirap wag silang madadown, yung kahit bagsak sila sa mga makukuha exam doon. Kasi nga for preparation lang talaga yun sa sa board exam. Yun nga sabi din ng mga instructor, pinapahirapan na kayo ngayon para ma-ready kayo, kahit dito bumagsak kayo, wag nyo lang ibabagsak sa boards. Kaya talagang hinahasa na yun sa review center. Tas yun, magbasa. Talagang sa pagbabasa kasi sa nursing yung iintindihin mo talaga yung mga concept. Tapos yun pa, kasi masyado nang expose sila ngayon sa mga hospitals. Ang sinasabi sa amin nun, iba yung turo sa ospital
sabay the book yung inaaral nila. Kaya, kumbaga, wag nilang i-apply yung mga ginagawa sa ospital once na mag-boards. Kasi, oo. Kunwari, kasi masyadong standard, di ba, pag by the books. Oo. Kasi kapag sa ospital, parang nababago yung ano. Hindi naman yung super standard na ano, nasusundin mo step by step. Sa boards, ano yon, yung sa libro yung aanuhin mo, susundin. Kasi parang malilito sila. Ba't parang hindi naman ito yung ginagawa namin? Tapos biglang makikita nila, ito yung sabi sa libro. Ganun. So, iba yung parang Oo, iba yung real life. Oo, iba talaga sa real life. Sa mga concept na inaaral. Hindi siya yung super ano, Eto na. step by step. Ano. Kasi dun, di ba katulad sa akin, yung nakwento ko, yung sobrang dami namin sa review center. So parang lahat ng tinuturo ng review center, alam din ng lahat. Hindi mo ba naisip na nandito ka pala sa baba, ganun, nasa maraming nakakaangat sa'yo, parang yun. Naisip ko yun kasi parang mga brainy yung mga kasabayan namin eh. Tapos ang struggle pa pala nung sa review center, unahan kayong umupo sa harap. Kasi nga sobrang galing ng mga instructor. So nagkakaaway pa yung mga taga Tarlac State University, tapos mga taga NUST. Kasi sobrang daming NUST sa section namin. Gigising kami ng 5:30 para lang makapasok ng 6:30 para kami yung nasa unang linya. Ganon. Tapos mga brainy nga kasi yung mga kasabayan. Tapos parang alam na nila yung concept na yon. Tapos doon pa kayo magche-check ng mga sagot nyo. Pinapatayo pa ko sino yung mga matataas na score. Oo, pinapatayo. Tas Napatayo yun, ka? Hindi. Ako kasi ganun yung prayer ko nung board exam eh. Di ba, nasabi ko na to last time. Sabi ko, sana hirapan tapos yung hindi angkop dun sa review center. Para ka ako, kung sakaling hindi man nila, kung sakaling hindi ko alam, at least madidiskartehan ko. So kung hindi alam ng review center, hindi ko alam, hindi rin nila alam. Eh kung alam nila, tapos nakalimutan ko yung sinabi ng review center, hindi Lugi ka. Kailangan pare-parehas. Wala kaangat, wala ka. Walang Pero yun nga kasi parang ako nga ngayon, parang yung review nga namin sa school, tapos sila nagsasagot, tapos tama yung sagot nila. Tapos sabi Parang ko, ang dami nilang alam. sabi ko, ba't ganito? Parang yung mga tama akong sagot, hula pa. Sa foundation talaga. I mean, kahit not to brag, But to inspire. kasi nung kami, pre-board kami, nasabi ko na rin to ata, nasa top 90 ako out of 1,000. Not to inspire, Not but to to brag, brag. but to inspire. Pero minamaliit ko pa yung sarili ko kasi nga, alam din nila yung nalalaman ko. Di ba? Kasi ikaw parang kulang pa. Oo, parang kulang pa. Ako nga may score ako sa pre-boards namin, 19/100. Sa sobrang hirap. Pre-boards 1 yun, tapos magchat-chat ako kay mama. Mapenging ang pang merienda, nahirapan siya. Ganun level, kasi sobrang hirap. Ayun. Hindi porket mahina ka sa review centers, hindi ka napapasa sa ano. Kikwento ko nga kay ate yung mga pinagdadaanan ko, kaya sabi niya, mali mo naman ikaw yung most improved. Totoo yun. Most improved. Pero hindi mo rin talaga masasabi. Talagang nakigad pa rin talaga yung Lord pa rin. Si LJ nasabi niya kasi. Sabi niya, kailangan niya si Lord. Kaya siguro binigyan rin siya ng confidence ni Lord Hindi na... kasi yun lang. yung journey naman niya kasi pang CSC talaga. Yung parang ito yung kailangan mo sa CSC tapos yung pinagdaanan ni LJ. Biruin mo naman, nag-engineering para doon sa math, di ba? Tapos nag-pub-ad para doon sa mga sa general question, kaya talaga hinasa talaga siya ni Lord bago mapunta sa exam. Totoo lang. No? Kasi kung isa-summarize mo, di ba, kunento mo engineering, tas ngayon public administration siya, di ba? So sakto talaga sa ano. Siguro kung nag-eduk din ako, tapos English yung ano. Oo, baka nag-top notch ka na. Baka nag-top notch yan, no? Kasi hindi yung mga comprehension pala yung Dumaan din ako sa eduk, tapos English major. Doon mo rin niya siguro... May bagsak ka na ba sa ano mo? Sa... Sa TOR mo? Ala. May chance ka mag-cum laude? Ala rin.
Hindi kasi di ba may special eligibility? CSC. Pag kumlaude ka, special eligibility. Kunyari graduate si LJ ng Laude, hindi niya na kailangan. Hindi niya na kailangan mag-take ng civil service. Ganun nga yung kaya nga. Hindi, take ko na. Huwag na mag-Laude, no? Huwag na mag-Laude. Hindi na. Laude. Okay, so, ayun lang, LJ, advice naman doon sa mga nagbabalak mag-take ng CSC, and there are people talagang inaakailan take nun eh. Sabi ni Daddy, yung iba talagang kinakayod yun para lang ma-permanent sa work. Yung mga nasa... Tapos inaagaw pa nating mga bata. Inaagaw nating mga bata. Ay, Hindi mo na, natulog naman tayo kasama yung mga ipis. Kumbaga hindi naman siya islat eh. Kumbaga kung ilan talaga ipapasa. Sobrang dami lang kasi talaga eh. Nung nag-ano kaya Hindi, parang ang baba. May quota yun. May quota rin yun. May quota ba yun? Oo. Alam nga naman lahat. Tingnan mo, hindi tataas ng 20% yung passing rate ng civil service. Hindi, karamihan kasi nakikita So, hindi lahat- ng matatanda na rin. Kaya nga. Kumbaga hindi na sa fresh sa kanila yung mga bagay, pinag-aralan may nila. advantage din yung Oo. marirecall mo na ilang years pa lang yung ganito mo, ganyan. Oo. So, yan yung tip mo, lalo na sa mga nahihirapan yung mga nagre-retake or ano yung masasabi Sa mo CSC ba? parang motivation sa CSC. Saka sa... Sa APSAT. Sa APSAT na rin. Sa APSAT muna. Mag-review sila. TikTok University. Mag-review, tapos sila mag-review. Hindi, yung ano nga, kung ano yung... Sabi nga niya, kung hindi yung nahihirapan, doon mag-focus kasi kung pagka tumaas ka doon, tapos hindi ka nahihirapan, mataas ka din, hindi, pasado ka. Mag-focus. Di ba? Tama naman. Focus sa... Tama. Ako pala may tip pa. Okay, sige. Nung kasi nagre-review ako, parang may kabahay ako. Sobrang brainy niya. Parang hindi ko alam tong mga sinasabi niya. Wag yung kunwari may mga kasama kayo sa bahay na nagre-review. Wag kayong ma-pressure na bakit ako hindi ko alam 'yun. Kasi may kanya-kanya kayong strengths and weaknesses. Malay mo wag kang ma-pressure na yung maiinggit ka na hindi mo alam 'yon. Bakit siya alam niya 'yon? Ako hindi. Anong ginawa natin? Ano? Pahinga. Oo, ganun. Oh, mas Tapos matuto mahalaga din talaga kasi yung magpahinga. Relax, Oo. Mag-relax ka, hindi yung puro ano. Hindi. Kaya ko Mas first lalo time ko nga- mag-all-nighter lang nung 3 days nga before. Di ba yung iba talagang hanggang madaling araw nagre-review. Hindi ako yung ganong tao na. Yung kay ate ko yung na una yung pahinga. On a normal day na pagre-review, ano yung maximum na Kami kasi nun papasok kami 8 to 5 nga sa review center. Tapos Araw-araw ate. hindi naman araw-araw, may mga off naman. Tapos pag uwi, parang kailangan ko pang magsagot nga. Ayun yung ginagawa ko, yun yung naging routine ko. Papasok sa review center, tapos pag uwi, kailangan kong sagutan lahat ng NP 1 to 5 na binigay. Hanggang ano Tapos oras yun? ang sagad lang namin, sagad ko lang mga 11 to 12, ganun. Tapos kailangan ko matulog talaga kasi nakakaantok sa Baguio. Hindi ako yung aabot ng alas 2, alas 3, yung pupuyatin yung sarili. Hindi ako maabot sa ganun. Kaya ba, umabot ba kayo 11 tsaka 12 at least? Gis lang. Kasi nakikita ko sa iba yung all-nighter talaga na Oo, mag-aaral. lagi. O sa bagay, kanya-kanya naman tayo ng ano. Susunog Pero- ng pila yan. Ang point lang niya doon is huwag mo ikukumpara yung sarili mo. Sa, lalo na pagka may kasama sa bahay. Huwag mo Sa ikukumpara. alam ng iba. Madi-discourage ka talaga. Nung una rin, ganun yung ginagawa. Kinukumpara mo. Oo, kaya nung may nagre-review na gigising pa ng... Madaling araw. Madaling araw. Abay, Hindi rin ako Nung gumising. una, nag-pressure ako, kaya nagre-review din ako. Pero Pre. Sabi nga eh, no? sabi ko, di naman nagmamatter, tulog na lang. May kanya-kanya kasi din time pace nga. Saka learning style natin. Learnings. Kasi ito na lang mag-i-exam sa atin eh. Wala, ikaw na lang. Kaya nga nakikinig ako mabuti. Kasi talaga, nagkahapon nag-review kami, tapos hindi na-discuss, nag-rationalize ng sagot. Tapos, sabi ko, di ko alam. Tapos sila sinasagot nila sa chat, ganun, tama yung sagot nila. Tapos ako, hindi tama, ganun. Sabi ko, Isa lang ang sinabi namin, magpahinga. pero yun nga. Huwag mo ikaw compare yung sarili. Alarm prop, hindi mo na pwedeng sabihin sana may kasama kang bumagsak. So may follow-up question pa ba? Kasi siguro ako ate, parang since nabanggit mo rin sila Tita Myra kanina, parang ano yung message mo sa kanila, sa mga tumulong sa'yo throughout the process of your Ilang taon ka na bang pasado?
2023. Magta 3 years. 3 years na. Magta 2 years na ako sa games. O kaya parang, yun nga, basta yung kay Tita May. Saka yung mga kila Tita mo tumulong sa'yo. Sila talaga yung naging... Gumawa nga ako nun ng video nung parang walang room na paano ba? Na bumagsak ako. Parang hindi pwedeng bumagsak ako kasi sobra-sobra na yung nila sa akin. Bago pumasa? Oo, bago pumasa. Nag-vlog ka, gano'n? Oo, nung nasa Zambales kami nun, parang sabi ko, grabe yung support na ano ko sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Parang, parang hindi ko talaga maipasa yun. Yun yung lagi kong prayer. Sana wag silang ma-disappoint. Kasi hindi naman sila nag-expect sa akin. Hindi nila sinasabi, hindi sila na may pressure. Pero parang ako na yung nag-pressure sa sarili ko. Kasi nakita ko nga yung kung gaano sila kasuporta sa akin. Ayun. Kaya, thank you. Thank you sa lahat. Sa'yo naman, LJ. Ano yung masasabi mo sa Sa kay self Lord? Kay Ate Janine na Sa tropa kong nagkuha sa akin ng slot. sa totoo lang, pwede naman ako minto si LJ nun nung hindi siya kinuha ng slot. Parang wala na, hindi ka sumama Di na ako sumama nun eh. Oo. No? Pwede na, di na talaga ako mag-exam nun. Oo, di ba? Ang galing lang din. Ang galing na nun. Thank you sa shoutout sa tropa ko na yan. Maging Francisco Esteban. Share mo sa kanya yan para marinig niya. Para ikaw lang ba yung pumasa sa Tignan yung panahon. Sa nag-take ako. sa timing din, kita mo, siya pa yung muntik di mag-take. So, will na lang din ni Lord. Tsaka timing lang din ni Lord. Kanya-kanya rin naman yan eh. Si Tyron nga, bumagsak ka rin sa una, di ba? Pangalawang take ko, nag-Dota lang ako nun. Ganun pala dapat. Relax ha. Basta ang lesson gusto niya, bumagsak para magka-jowa. Hindi ako magre-review. Ha? Ano pa rin yung natin, theory? Bakit? Kasi si Gwyneth, may LJ na siya kaya siya pumasa. Ikaw, May Leia na kaya pumasa. Si Kuya Tyron kaya Re-review ko yun. buti na lang wala na. Sana sakalin mo na lang ako! Sakalin mo ako! Buti ako wala akong board. Ba? Sakalin mo na lang ako! Kailangan It's either bago ka mag-board, meron ka ng someone. Shoutout mo sa mga babae dyan! Umila kayo. or bumagsak ka bago ka pumasa. Hindi, shoutout mo yung bumagsak na ng alam. Baka may answered prayer! Baka sa akin. Talaga yun. Review buddies kayo. Review buddies. Kayo, sa Baka ma-meet ko sa sa... Sa review center. Not to brag, but to... i-break mo na yung cycle. Ay, hindi! Hindi ko makaya. Hindi ako susuga! Meron. Yan. Okay, so guys, meron pang ibang follow-up question about okay naman na. So batiin natin sila kaka-anniversary. Oo, happy birthday na kay ate! Birthday. Chef, gusto ko merong happy anniversary dito. Tapos, happy birthday! Chef, pa-edit na lang. Ayun, birthday ni Gwyneth last, tapos anniversary. Kinabukasan ba o sabay lang? Kinabukasan, 22. Natandaan ko yun bigla lang nag-post na gano'n. Na nagulat Yun yung pagulat nila Oo, Sana all lang dati si Kuya. ang pangalan na to sa Facebook. Sana all. Sana all yung pangalan. Sana all, sana. Tapos nag-online class, hindi niya maiba. So, ayun, happy anniversary sa kanilang dalawa. And last question, ilang years na kayo? 4 years. Paano kayo nagtagal? Paano yung 4? Paano nagtagal? Ha? Away ba te? Paano daw? Paano kayo nagtagal? Ano yung sa tingin niyo yung major reason? Bukod kay Lord, syempre, will ni Lord yun. And si Lord na nag-orchestrate. Ano yung major reason bakit kayo nagtagal? May nagpapasensya dapat. Lagi. Mag-alaga kayo aso. Marami nga nag-iwala. Sino pinaka-loyal si Summer?
laging may umiintindi. Pero ngayon sa amin, wala na sa ganung level. Pataasan. Pataasan. Dati kasi ako lagi umiintindi. Oo. Ayun, pareho na. Ngayon, bahala ka. Wala ka, ganun. Parang ngayon wala na lang, ganun, yung mga away. Ayun, so yun yung sa love life. Dapat daw may umiintindi. Pero, wala na Give sa and dulo. take dapat, pero hindi, dapat ako lagi Take. Oo. Lagi Nag-take pala. Oo, Shot, take and take. Ako, give and give. ganun dapat. Okay, so, ano na? Happy wife, happy life. Okay, so, si Gwyneth, ilang years na nagtatrabaho as a nurse? Magto 2 years. Magto 2 years, magto 2 years na sa May. Any tips naman sa mga nagsisimula pa lang magtrabaho? Ako Sa kasi nun nurse? nagmadali eh. Parang sabi ko nun, ayoko mag-private, ang baba ng sahod. Tapos yung pala talagang kailangan ng experience. Kung doon muna kayo sa... Gusto niya agad sa ano? Sa malaki agad sahod. Hindi pala pwedeng ganon. Talagang dadaan kayo sa mababa. Tapos habang nagkaka-experience kayo, doon ka pwedeng mag-demand na, may experience na ako. Kaya ko na yan. Parang ganon. Doon ka palang pwedeng mag-demand. Sa una talaga, dadaan ka sa mababa. Gusto niya agad, Gusto ko nurse agad ano eh. nun. Dollars yung mga... Sa Singapore eh. Wag sasama, parang kung nabibigatan man yung loob mo kayo na mababa yung sweldo mo is... Talagang part dadaan doon. Oo. Part yun. Part yun ng process. Tapos yun nga, noon madaling-madali ang magkatrabaho. Ngayon pala, tama yung sabi ng tita ko noon nung nasa Singapore kami. Kasi dalawa kami ng pinsan ko eh. Nag-aaral? Lahat ng hiring, pipicture namin, tapos sesenda namin ng CV. Tapos sabi niya ganun, huwag kayong magmadali kasi once na mag-work na kayo, habang buhay na yan. Totoo nga, totoo pala. Totoo pala. Unless na mag-resign ka. Unless mag-resign ka. Pero hindi ko afford mag-resign. Madami kong responsibilidad. Ayun. Huwag kayong magmadali. Huwag magmadali. Huwag magmadali. And trust the process. On starting small, walang masama na magsimula ka sa maliit. Basta mahalaga yung experience mo. Experience. So, ayun guys, follow-up question. Siguro to sum up kung ano yung mga nakuha natin sa kanila. Siguro okay Kuya LJ, parang yun nga, parang minsan dinadala tayo ni Lord sa isang sitwasyon para sa mas magandang sitwasyon. Alam mo yun, kailangan natin pagdaanan tong isang bagay para pag dumating ka na dun sa ibibigay sa'yo, mas worth it na. Tapos alam mo na kung ano yung gagawin. May confidence ka na para may confidence ka na kaya ko na to kasi alam mo na nung pinagdaanan mo yung mga bagay na yun. Tapos kay Ate Gwyneth, kasi ang strong ng mentality ni Ate Gwyneth parang there's no room for failing. Parang kung nahirapan ako, pause, then tulaban lang ulit. Maganda rin siya in a way kasi parang ang hirap kasi pag namuhay ka sa puro doubt and anxiety. Ang hirap pag nagpalagi kang nagdedwell dun sa mga bagay na yun. Parang it's okay na, ayun, pag nag-pause ka, you acknowledge what you feel, kailangan naiintindihan mo na malungkot ka, nahirapan ka, pero kailangan nire-remind mo din constantly na babawi ka. Na parang hindi pwedeng susuko ka na isang pitik lang, tama na. Yun siguro yung nakuha ko talaga sa kanilang dalawa. Oo, ang ganda napansin ko kay Gwyneth, yung may pressure siya, sinasabi niya, di ba? Hindi naman siya pinapressure nila Tita Myra. Supportive sila, pero iba kasi yung supportive sa pressure. Di ba? Pero yung sa sarili niya, sabi niya, siya yung naglagay ng pressure. Pero yung pressure na yun, ang healthy. Ang healthy kasi di ba, yung iba, yung sobrang pressure, hindi, napaparalyze na sila sa sobrang self-pressure nila. Pero ang yung kay Gwyneth, yes, may pressure. Yes, dapat lang. Pero healthy amount of pressure lang dapat. And yun nga yung kay LJ, napakaganda nung nag-civil engineering. Kasi ngayon, pabat, malapit na siyang graduate na soon. So, dapat lang. Civil service. May civil service na siya, may ano na siya. So yung journey lang talaga. All things work together for good. For good. Trust the process. Trust the process lang. Kasi, syempre, hanggang to the point nga na mag-a-apply si LJ, hindi naman siya nag-i-expect na makakapasa ka, di ba? Parang muntikan ka na hindi tapos ikaw pa yung pumasa sa lahat ng talagang nag-e-effort na ano. So, all in all, parang si Lord pa rin talaga. Si Lord magbibigay yan. Si Lord magbibigay. Dagdag ko, naalala ko yun sa binabasa kong libro as of the moment. Parang may isang chapter doon, Just Say Yes. Parang katulad nung sa ni Kuya LJ na
dun sa pag ano niya sa civil service na hindi naman pala dapat, ay parang, Ang dami-dami. tapos parang Nangyayari. nakuhanan siya ng ano, then nag-yes siya. Parang minsan pag tinitake natin yung every opportunity na nasa harap natin, syempre parang makukuha natin kung ano yung para sa atin. So, yun. Diba, Sobrang iniisip mo ba noong 2024, naisip mo na ba papasa ka ng civil service ng 2025? Hindi naman, di ba? Hindi mo naman. Sa akin, wala pa si kung CSC. Oo, di ba? Wala eh. Naisip yun. You cannot plan your life talaga. You cannot plan your life, pero si Lord talaga, may plano sa buhay mo. Ano yun yung maganda, ano? So, kayo, dalawa. Ano yung take nyo sa conversation natin? Ako siguro kay LJ, tumatak sa akin yung sinabi niyang hindi porket pinaghihirapan mo isang bagay, ibibigay ng Lord yan agad-agad. Kasi kung isipin mo, kung pinagpatuloy niya yung civil engineering, hindi naman siya magiging LJ ngayon. Kumbaga parang kung isa-sum up mo yung sinabi niya kanina, hindi kaduwagan yung pagsuko. Minsan, yun pa yung pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin. Tama. Diba? At the same time, kay Gwyneth, Gwyneth naman, kung isa-summarize ko yung naging journey niya, ang makikita ko, endurance. Bakit endurance? Kasi siya yung tao na malalaman mo lang na hindi para sa'yo isang bagay kung susukuan mo yun. Ang galing na. Diba? Kontra, Nagkukulang sila. Okay ba sila? Napansin ko rin yun. Parang si LJ surrender, pero si Gwyneth, in a way, endurance, perseverance talaga. Pero perfectly, kung si Lord yung hahawak parehas niyan, doon magbabalanse. Oo. Di ba? So, yun lang yung akin. Parang ano lang, parang perfect ano nga yung combination nilang dalawa. Tapos, pansin ko rin, parehas silang public servant. Yun yung ano nila. Yung parang, Yun yung passion nila at least, di ba? Kasi si LG gusto niyang sundalo, bumbero, bata pa lang. Tapos syempre, ano pa ba ano mo sa nurse? Nag-aalaga ng tao, di ba? yun nga rin siguro yung parang ang gandang matutunan natin na lahat tayo may pagdadaanan na hindi pare-parehas. So, if you compare yourself to others, mas lalo kang mahihirapan at babagsak eh. So, hayaan mong si Lord yung sumulat ng buhay. Well, nakasulat na siya. Hayaan mong siya yung manguna sa buhay mo. Kasi, whether we like it or not, kung ano yung gusto niya, yun yung mangyayari. Yan talaga. Yan talaga. Go, Brian. Precious. Wala, sabi nila naman. Pumilit pa kasi yun yung sasabihin. Ikakat na lang! Kaya mo na lang yun. So yun nga, ulitin ko lang. Yung parang kusan ka talaga dadali ni Lord, hindi mo mapipigilan. Kusan mapupuro yung pangalan niya, doon ka talaga niya ilalagay. So, para sa akin, yun, self-experience din, di ba nga, pumasa rin ako CSE. Naging backup ko siya, hindi yung plano ni Lord. Gawin ka ng Ipapasa ka engineer. pala. So yun ang yun ang ko, kusang ka talaga dadali ni Lord, kusang way ka niya dadali. Di mo mapipigilan yun. Yun nga rin parang may certain, kahit nasa moment of weakness tayo, parang it gives us certain parang confidence na regardless of ano yung pinagdadaanan natin ngayon, it will always be for the betterment of us. Saka yung napupuri nila. Si Lord din talaga. Lord, for our good and for His glory. So, ayun, guys, may message ba kayo sa, Shout out. shout out. So, again, thank you sa, dahil pumayag, ilang linggo na kaya natin sineset up to. Ilang linggo na, tapos naka-cancel, buti na lang. Sabado pa ka lagi. Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Ito, bigla Yung plano ni Lord. Thank you, Lord. Kasali. Sure ako ang daming ma-inspire din sa kasi napaka-pro nung usapan, napaka-pro ng experience. We're not something na parang artista na mataas yung parang it's hindi naman sa pero mahirap i-relate yung sarili mo sa and I'm sure maraming ma-inspire. Thank you sa bibigay sa amin ng time kahit wala pa kaming naibibigay. So, ayun, sino outro. Bye-bye. Yun lang siguro. Thank you ate, thank you kuya. Yun, patuloy na. Yung i-announce mo yung Next ano nyo? yung next episode, yung Sino mag-NGA kaya tayo. next? Sa ano na to? Sa love? Magkakaroon, ayun pala,
Yung next episode natin sa book review. Book review. Kasi parang currently nagbabasa kami ng isang libro about love na yun yung ibo-book review namin sa susunod na episode. So, I hope you guys abangan yun kasi kasi medyo maganda talaga yung libro, madaing matututunan natin. Yung 5 love languages. 5 love languages ni Gary Chapman. Yun. Parang ang ganda ng libro, kaya sabay-sabay sama-sama tayong i-dissect at pag-usapan kung ano yung iba't ibang klase ng love languages na yan. So, yun lang siguro. Yun, announce na rin natin if nandito kayo sa Cabanatuan or Nueva Ecija. Parang meron kasi kaming youth fellowships. Parang gusto nyo pumunta, love fellowship yun. Punta kayo or message kayo sa page and everything yan. Yun lang siguro for now. Guys! Follower man! Ano yun? Yung Sunday? Sunday. 21 ba? 21? 22. 22. Hindi, 15. Yan, 15 guys. 15. Yun, punta kayo. Yun lang siguro for now. Don't forget to like and subscribe! Tapos, syempre yung mga... Share nyo na rin dyan. Tapos yung mga social media accounts, spread natin yung mga natututunan natin sa pang-araw-araw. Meron naman tayong page na sa Benson sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. So, papalaw na lang yun guys and pa-comment kung meron kayong mga suggestion about sa episodes, kung meron kayong course na gusto naming may-interview. Kasi naku-interview na namin si engineers sa CPA, meron tayong nurse, meron tayong CSC pastor. So this is a series na gusto naming mag-interview ng iba't ibang courses para syempre iba-ibang course, iba-ibang journey. So opinion, experience. Yes, experience, tama. So kung meron kayong request na course na kuya, mag-interview kayo ng someone from this course. So yun, comment nyo lang and kung meron din kayo ibang suggestion and comment lang. Questions about life na magagamit namin sa mga susunod na video, comment lang guys. Yan. And again, thank you. Thank you Thank you guys. ate. Bye-bye. Bye-bye.